Nasa chapter 58 na po tayo ng The Voice in Speech and Song. Kamusta po? Welcome na welcome po kayo sa ating programa. Sa oras na ito, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Entitled, Ang Nalalapit na Pagparito ni Kristo. So tunghayan po natin sa chapter na ito kung papaano natin malalaman kung kailan darating yung Panginoon. Hindi naman na-mention sa Bible kung anong araw, anong petsa na darating ang Panginoon. Pero meron pong mga signs of the time na para tayo ay makahanda sa kanyang pagparito. Dahil ito na lamang po ang ating hinihintay. Maraming mga bagay na dapat nating hintayin, pero yung pagparito ng ating Panginoon, ito yung pinakadakilang araw na dapat nating sabikan na hintayin, mga kapatid. Kaya we know na kung tayo naghihintay sa Panginoon, tayo ay gumagawa, naghihintay din ang Panginoon na makaalam ang iba ng mga katotohanan ito. Kaya nga sabi sa Matthew 24 verse 14, itong ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos nito, darating na ang katapusan. So ito po pala yung sinasabi ng Panginoon na kung ipangaral na ang katotohanan sa buong mundo, hindi na magtatagal, mga kapatid, darating na po ang ating Panginoong Hesus na siya na ang hahatol sa mga tao. Kaya ngayon, mga kapatid, iniimbestigahan tayo ng Panginoon, siya yung ating mediator. Bawat kasalanan natin, malaki man o maliit sa kanyang harapan, ay may pagkakataon pang mabago ang ating ugali, may paraan pa ang Panginoon na mapatawad tayo at magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan, mga kapatid. Kaya nga, kailangan sa ating buhay ngayon, kailangan mamatay tayo araw-araw, yung ating mga sariling kahiligan, at ang Panginoong Hesus po yung mabuhay sa ating mga sarili, upang siya na po yung makita ng mga tao sa ating mga gawain, sa ating mga salita, kahit sa ating mga iniisip. Kasi sa buhay natin ngayon, ang hirap makipag-away, lalo na yung sarili mo, yung kalaban mo. Kailangan po nating mapanagumpayan ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Kaya nga sabi sa The Voice in Speech and Song 335 paragraph 1, ang pangangaral ng ebanghelyo, hindi inaasahan ng Diyos na ang kanyang mga manggagawa ay mag-aksaya ng panahon sa mga walang kabuluhan. Sila ay dapat mangaral ng ebanghelyo. Matutuklasan nila na ang maiikling pangangaral ay ang pinakamabisang paraan. Sa bawat lugar na pagsisimulan ng gawain, ang pamantayan ay dapat itaas ng higit at higit pa. So, ito po yung mungkahi ng ating Panginoon sa atin. Ito yung ninanais niya sa bawat isa sa atin, na hindi nawa tayo mag-aksaya pa ng panahon sa mga walang kwentang bagay. Bagkus, ang mga bagay na ginagawa natin sa maliliit na paraan ay mapaabot po natin yung mga katotohanan sa mga taong hindi pa nakakaalam nito. Sa ating mga gawain sa araw-araw, paano natin maipapakita yung karakter ni Kristo sa buhay natin. At sa bawat lugar na atin pong ginagampanan o ating ipinapakita ang gawain ng Diyos, na ipapakita po ba natin yung liwanag, yung karakter ng Panginoon sa sarili natin para hindi natin matumbok, hindi natin matukoy kung ugali ba ni Kristo yung nasa ipapakita ko araw-araw. Kasi meron tayong natural na inclination, natural na nararamdaman na alam nating kasalanan at ito'y patuloy na ginagawa. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, tunghayan natin kung ano yung dapat nating gawin habang tayo naghihintay sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga kailangang ipataas ang pamantayan na dapat itaas ng higit at higit pa, kundi si Kristo lang ang ating itataas sa ating buhay habang tayo nangangaral ng ebanghelyo, habang tayo gumagawa ng kanyang gawain. Kaya nga sabi pa dito, ang katotohanan tungkol sa nalalapit na pagparito ni Kristo ay dapat ipahayag. At ang lahat ng mga manggagawa, maging sila man ay nangaral mula sa pulpito o nagbibigay ng pag-aaral sa Biblia, ay dapat turuang magsalita ng malinaw at may kahulugan. So ito po yung nais ng Panginoon sa atin, na habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita ay lubos po nating maintindihan ang mga katotohanan, na bago natin ipangaral sa iba, mismo tayo sa buhay natin ay mapabanal nito. Hindi po kasi on the spot na napapabanal ka, nasa proseso po ang pagsunod sa Panginoon. Napakahirap kasi sarili mo yung kalaban mo, hindi yung ibang tao.
May posibleng gagamitin ng kaaway yung ibang tao, pero yung sarili mo talaga yung magdidesisyon kung ano yung dapat mong gawin o ano yung reaksyon na dapat mong ipakita sa taong kinakalaban mo. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, hindi po tayo exempted na maguguluhan tayo, malilito. Kaya nga hilingin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng banal na espiritu upang mauunawaan natin ang mga katotohanan at mga kagilagilalas na mga bagay na hindi agad natin maintindihan sa unang pag-aaral. Kaya nga, nais ng Panginoon na mas linawin pa natin, na mas palawakin natin yung ating pag-intindi, yung ating pag-aaral para tayo ay matulungan ng kanyang banal na presensya. Kasi sa sarili natin, hindi natin po ito kaya. Wala po tayong karunungan o katalinuhan, kundi sa Panginoon na nanggagaling. Ihingi natin sa Kanya upang maintindihan natin at paano malakaran yung katotohanan habang tayo naghihintay sa Kanyang ikalawang pagparito. Kaya sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, sapagkat sila mismo ang nagbalita kung paano kami dumating sa inyo. Kanilang sasabihin kung paano kayo nanumbalik sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, dito po may tutukoy natin na tayong lahat ay parang naligaw. We are all prison because of sin. Kaya nga tayo mga kapatid, ninanais ng Panginoon na akayin niya tayo sa katotohanan. Na marami tayong mga Diyos-Diyosan na binibuild sa ating mga puso. Nakakalimutan na nating mag-aral ng kanyang mga salita, manalangin, di ba? So, kapag yun yung nagagawa natin, parang nawawala na tayo sa passing. Kaya sa araw na ito, sa oras na ito, mga kapatid, nagbalita kung paano dumating ang katotohanan sa atin na sasabihin kung paano tayo manumbalik sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Paano ba tayo maaakay patungo sa katotohanan? Na akala natin katotohanan yung pinaniniwalaan natin, pero at the end ay mga kapatid is kasinungalingan. Kaya kailangang maintindihan ng masinsinan, ng may mapagpakumbabang puso ang mga katotohanan. Ito yung nais ng Panginoon para mas makita ng mga tao kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya nga sabi sa 2 Peter 3 verse 11 na yaman lamang na ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawala sa ganitong kaparaanan. Anong uri ng tao kayo dapat maging? Dapat kayong mamuhay na banal at makadiyos. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Kasi meron tayong natural na ugali na nakasanayan nating gawa, na alam natin ito'y mali at kasalanan. Sa mga salita natin, minsan hindi natin makokontrol, di ba po? Kaya nais ng Panginoon na mamuhay tayo ng may kabanalan, ng makadiyos na pakikipag-usap, makadiyos na ugali, mga kapatid. Atin po itong ihiling sa Panginoon. Sa sarili po natin, we are all sinners talaga. May mga kahinaan tayo. At ninanais ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya kung sino tayo. Handa siyang baguhin tayo kung atin po siyang tatanggapin bilang personal na tagapagligtas. Kaya sa ating buhay, yaman lamang na ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawala sa ganitong kaparaanan. So ano po bang nais natin na maging ano tayo? Ninais ng Panginoon na tayo ay maging kagaya sa Kanya sa lahat ng aspeto, sa ugali, sa pananalita, sa pag-iisip. Ano po yung dapat nating gagawin? Kasi binigyan na tayo ng modelo na dapat nating susundin. Nawa bigyan natin ng pagkakataon ang salita ng Diyos na mapabanal sa buhay natin. Kaya nga sabi diyan, mahigpit na babala. Dapat samahan ng buhay na kapangyarihan ang mensahe tungkol sa ikalawang pagparito ni Kristo. Hindi tayo dapat mapahinga hanggat hindi natin manakikitang maraming kaluluwa ang nahihikayat sa pinagpalang pag-asa ng muling pagdating ng Panginoon. Noong panahon ng mga apostol, ang mensaheng kanilang dinala ay gumawa ng isang tunay na gawain na nagbaling ng mga kaluluwa mula sa Diyos-Diyosan upang paglingkuran ang buhay na Diyos. So dito makikita natin mga kapatid na kailangan yung pagpapakita natin ng mabubuting bagay sa ating buhay ay nagpapaalala sa mga tao na malapit nang dumating yung ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Mahigpit na babala na kahit sa buhay natin na ipapakita, mga kapatid, na
ang Panginoon talaga ay darating na sa hindi na magtatagal. Wala na siyang ibang hihintayin. Kung panahon niya na darating siya, darating na po siya. Hindi na po natin mapipigilan ang panahon na yan. Kaya sa atin ngayon, habang may pagkakataon pa, kailangan saliksikin po natin yung ating mga sarili, na ang ating mga buhay ay hindi po naaayon sa kanyang kalooban. Kailangang mabago tayo araw-araw. Mabago tayo sa banal na espiritu, na mabautismuhan tayo ng banal na espiritu araw-araw at maipakita po natin yung ugali ni Kristo sa salita, sa gawa, sa lahat ng aspeto. Kaya nga, ang gawain dapat isagawa ngayon ay kasing totoo ng noon at ang katotohanan ay kasing totoo rin. Subalit, dapat nating ibigay ang mensahe ng may higit na kasigasigan sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay lalo nang malapit. Ang mensahe para sa panahong ito ay tiyak, payak at may pinakamalalim na kahalagahan. Dapat tayong kumilos bilang mga lalaki at babaeng naniniwala dito, naghihintay, nagbabantay, gumagawa, nananalangin, nagbababala sa sanlibutan. Ito ang ating gawain. So, napaka-very clear po mga kapatid na ito po yung binigay ni Kristo sa kanyang disipulo at the same time sa atin na mga modern disciples ni Christ, na ito po yung gagawin natin sa bawat gawain na pinapakita natin, maliliit na bagay, mga araw-araw na gawain, maipakita natin na habang tayo naghihintay, nagbabantay, gumagawa, mananalangin, nagbababala sa mga tao sa sanlibutan, at ito yung ating gawain. Atin na po bang pinanghawakan yung pananampalatayang ito? Na habang tayo gumagawa, na ipapakita po natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon? Kasi kailangan maipakita yung mensahe ng ikalawang pagparito ni Kristo mismo sa buhay natin. Paano natin maitataas ang karunungan, ang kaluwalhatian, ang daan ng kaligtasan, si Kristo na ating tagapagligtas. Na maakay sila kay Kristo mga kapatid, na makilala din nila personally yung ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians 5:6, kaya nga huwag tayong matulog gaya ng ginagawa ng karamihan. Sa halip, magbantay tayo at maging malinaw ang ating pag-iisip. So ito yung nais ng Panginoon, na maging malinaw yung pag-iisip natin, na kahit napakadaming mga pagsubok na ating nakikita o mga pangyayari sa mundong ito na puro krimen ang mga pangyayari, mga kapatid, kailangang huwag tayong matulog sa ating pananampalataya. Gaya ng ginagawa ng karamihan, naglalasing, nagiinom, nagkakain, nabubusog. At hindi nila alam ano yung magiging kahihinatnan nila sa kinabukasan. Kaya sa buhay natin, bilang alam natin yung katotohanan, nawa makipakita po nawa natin sa buhay natin yung karakter ni Kristo sa bawat gawa na ating ipinapakita. Kasi isa po itong practical na buhay natin mga kapatid. Kaya nga sabi dyan, practical na Kristiyanong katotohanan. Ang mga katotohanan ng propesiya ay magkaugnay. At habang pinag-aaralan natin ang mga ito, nabubuo ang isang magandang kumpol ng mga praktikal na Kristiyanong katotohanan. Ang lahat ng pangangaral na ating ibinibigay ay dapat na malinaw, na magpahayag na tayo ay naghihintay, gumagawa at nananalangin para sa pagdating ng anak ng Diyos. Ang kanyang pagdating ang ating pag-asa. Ang pag-asang ito ay dapat na maiugnay sa lahat ng ating mga salita at gawa, sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan at relasyon. Mga kapatid, kung tatin pong binabasa ito, parang napakalayo yung ugali na pinapakita ko sa katotohanan na nalaman ko. Nakakatakot mga kapatid, ano? Kaya ngayon pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na kailangang maipakita natin yung ating pamumuhay, na ang pagparito ng ating Panginoong Jesus ay talagang napakalapit na. Maipakita po natin sa ating gawa, at ito'y may ugnay sa lahat ng ating mga salita, sa lahat ng ating pakikipag-ugnayan at relasyon sa ating kapwa. Paano po ba natin ito maipapakita kung sa ating natural na pakiramdam tayo nakaugnay, mga kapatid? Ihiling natin sa Panginoon na gagawa tayo ng naaayon sa kanyang kalooban, na maipakita natin sa maliliit na bagay ang katotohanan. Kaya nga sabi sa Colossians 3 verse 2, isipin ninyo ang tungkol sa mga bagay na nasa itaas at hindi tungkol sa mga bagay sa lupa. Kasi alam natin na mawawala lang din lahat nito. May katapusan ng lahat. Kailangan tayong mag-imbak ng mga kayamanan sa langit na hindi kailanman mawawala. Yung mga bagay na hindi nakikita. Kailangan panghawakan natin ang ating pananampalataya, at yung kaligtasan na ating nakamit ay huwag po nating kawalan.
baka may magnakaw nito mga kapatid. Kaya ang ipinagkaloob sa atin na corona, wag nating pakawalan, kundi atin po itong work out mga kapatid, yung kaligtasan araw-araw na ninanais ng Panginoon na maipakita natin sa ating buhay. Panalangin natin na sa bawat salita, iniisip natin sa bawat gawa, maipakita natin si Kristo na ating personal na tagapagligtas. Kaya nga sabi sa 1 John 2:17, ang mundo at ang pagnanasa nito ay lumilipas, pero ang sinumang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Napakaganda mga kapatid ng pangako ng Panginoon, no? Kung tutunghayan natin ang 1 John 2:17, ang lahat ng bagay na ito, maging masama man o mabuti na nangyayari sa mundo, ay lilipas lang. Ngunit kung tayo ay nagiging tapat sa Panginoon, anuman ang mangyari sa mundong ito, ni buhay man natin ang kapalit. Kapag tayo ay naging tapat, tayo ay mananatili magpakailanman. Ito po isang pangako. Kaya dapat nawa atin pong panghawakan mga kapatid. Kaya nga sabi sa ating conclusion sa ating pag-aaral, na sabi diyan, ang ikalawang pagparito ay isang palagiang tema. Ito po yung laging tema ng buhay natin. Ang ikalawang pagdating ng anak ng tao ang dapat manatiling kahangahangang paksang inilalagay sa harap ng bayan. Ito ay isang paksang hindi dapat mawala sa ating mga pangangaral. Ang mga walang hanggang katotohanan ay dapat laging nasa harap na ating pag-iisip, at mga kaakit-akit ng sanlibutan ay lilitaw kung ano talaga ang mga ito. Lubos na walang kabuluhan, gaya ng kawalan. Ano nga ba ang dapat nating gawin sa mga pagnanasa ng sanlibutan, sa mga papuri nito, sa kayamanan nito, sa karangalan nito, o maging sa mga kaligayahan nito? So ito po yung lagi nating tatandaan. Nakaranas tayo ng mga kasiyahan, ng mga temporaryong kagalakan sa mundong ito. Pero paano po natin ito magagamit sa darating na wakas, na lahat ng ito ay mawawala? Kaya kailangan ninanais ng Panginoon na yung ikalawang pagparito ni Kristo, ito ay isang palagiang tema sa ating buhay. Ito yung lagi nating isipin, na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay mawawala lang. Ang Panginoon po nawa ang maipakita natin sa ating buhay, kasi ito po ay walang hanggang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan na ating pinanghawakan. Siya ang daan, ang buhay, mga kapatid. Kaya wag po nating pakakawalan yung kaligtasan na si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan. At ito po yung nawa ipakita natin sa mga tao. Sino man yung ating nasasalamuha, maging mabuti po tayo, gaya ni si Kristo ay mabuti sa atin. Na iharap natin sa bayan, ito ay isang paksang hindi dapat mawala sa ating mga pangangaral, na maipakita po sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya ngayon mga kapatid, wag po tayong magulumihanan, wag tayong mapanghinaan, na ang Panginoon nagpapaalala sa atin na wag tayong matulog. Gising tayo, gising sa pananampalataya, na panghawakan natin ang anumang mangyari sa buhay natin, panghawakan natin yung katotohanan na ito'y nagdadala ng kabutihan, ito'y nagdadala ng bunga ng banal na Espiritu, ito'y nagdadala ng kaligtasan sa bawat isa. Kaya mga kapatid, sa chapter 58 ng The Voice in Speech and Song, ang nalalapit na pagparito ni Kristo ay nawa ipakita natin sa ating buhay. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid sa ating pag-aaral, and God bless.